Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay kasama si Isabela? Sa lumang bahay na puno ng lihim, isang lumang diary ang magsisilbing susi sa isang misteryong bumabalot sa kanilang pamilya. Huwag bibitaw, dahil sa bawat pahina ng kwentong ito, may nakatagong sikreto na mag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Samahan natin si Isabela sa kanyang paghahanap ng katotohanan, kung saan ang bawat hakbang ay mas lalong magpapalapit sa kanya sa isang mapanganib na katotohanan na maaaring baguhin ang lahat. Habang nagpupunas ng mga bintana, napansin ni Isabela na abala ang kanyang tita Lourdes sa pakikipag-usap sa telepono sa sala. Ang bahay nila na puno ng mga lumang kasangkapan at mga retratong nagpapakita ng kanilang mayamang kasaysayan ay tila nagtatago ng maraming kwento. Nakikinig si Isabela habang unti-unting lumalakas ang kanyang kutob na may kakaibang nangyayari. Sa kabilang linya, si Kuya Gabriel, na nasa malamig na syudad ng Baguio, ay masigasig na nagsasaliksik tungkol sa mga lumang gamit ni Lola Consuelo. Si Lola na kilala sa kanyang kaalaman at mga misteryo. Nabanggit ni Kuya Gabriel ang tungkol sa isang lumang diary na may pangalang James sa harap nito. Hindi pamilyar kay Isabela ang pangalang ito at lalo siyang naintriga. Tila may itinanggi ni Tita Lourdes ang kanyang kaalaman tungkol sa diary at nangako kay Kuya Gabriel na tutulong sa paghahanap ng kasagutan. Pero hindi maipinta sa mukha ni Tita ang pag-aalala na tila may itinatagong sekreto. Ano kaya ang misteryo sa likod ng pangalang James? Hindi na mapakali si Isabela matapos ang tawag. Nagsimula siyang maghalughog sa lumang baul ng kanilang pamilya kung saan niya natagpuan ang mga lumang larawan at sulat kamay na tala. Naalala niyang may nakita siyang larawan noon na may pangalang James sa likod. Dali-dali niyang kinuha ang larawan at ipinadala ang detalye nito kay Kuya Gabriel sa pamamagitan ng email. Si Kuya Gabriel, na lalong ginanahan sa kanyang paghahanap, ay nakipag-ugnayan kay Mark, isang matandang lalaki, na tila konektado sa isa pang bata sa larawan. Ngunit ilang linggo na ang lumipas at walang balita mula kay Kuya Gabriel. Dahil dito, nagdesisyon si Isabela na lumapit sa pulisya, bit-bit ang kanyang mga alalahanin at impormasyon na maaaring makatulong sa paghahanap sa kanyang kuya. Ano kaya ang natuklasan ni Isabela sa mga lumang larawan at tala? At saan hahantong ang kanyang paghahanap sa kanyang nawawalang kuya? Isang mas malalim na misteryo ang naghihintay na masiwalat at hindi pa ito ang katapusan ng kanilang pagtuklas. Sa loob ng malamig at tahimik na istasyon ng pulisya, binuksan ni Isabela ang kanyang laptop at ipinakita sa mga investigador ang blog ni Kuya Gabriel. "Tingnan niyo po ito," sabi niya habang ipinapasa ang laptop sa pinakamalapit na pulis. Ang mga mata ng mga investigador ay nakatutok sa screen habang binabasa nila ang mga detalye ng investigasyon. Isang pattern ang lumitaw sa blog. Ang pagkamatay ng mga kalahok sa eksperimento ay tila konektado sa layo ng kanilang distansya mula sa pinangyarihan ng isang malagim na aksidente sa bus. Nanginginig sa takot, hindi maikakaila ni Isabela ang kanyang pangamba. Paano kung hindi pa tapos ang eksperimento? Paano kung may sumusubaybay sa mga nakaligtas? Tanong niya, ang boses niya ay halos pabulong sa takot. Ang mga pulis ay nagpakita ng interes, ngunit may bakas ng pag-aatubili sa kanilang mga mukha na para bang may itinatago silang impormasyon. Habang lumalalim ang gabi, isang pulis na may mabait na mukha ang lumapit kay Isabela. "Ako si Sergeant De La Cruz," pagpapakilala niya, "at nais kong tulungan ka." Inamin niya na minomonitor nila si Isabela dahil sa kanyang koneksyon sa eksperimento na nagdagdag ng bigat sa misteryo na bumabalot sa kanyang pamilya. "Ano man ang mangyari, hahanapin namin si Kuya Gabriel," pangako ni Sergeant De La Cruz.
Ngunit may kislap ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata na hindi nakaligtas kay Isabela. Hindi mapakali, nagpasya si Isabela na hindi niya maaasahan ng pulisya sa paglutas ng misteryo. Kailangan niyang kumilos sa sarili niyang paraan. Habang naglalakad si Isabela palabas ng istasyon ng pulisya, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. Ano ang kanyang susunod na hakbang? At paano niya malalaman ang buong katotohanan? Ang dilim ng gabi ay tila sumasalamin sa kanyang nararamdaman. Isang masukal na landas na kailangan niyang tahakin. Ang susunod na kabanata ng kanyang paglalakbay ay naghihintay at wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang harapin ito ng mag-isa. Sa loob ng kanyang kwarto, tahimik na nagimpeke si Isabela ng mga kailangan niyang gamit para sa isang hindi pangkaraniwang paglalakbay. Inilagay niya sa kanyang backpack ang ilang damit, flashlight, mapa, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang lumang diary at mga larawan na maaring magbukas ng pintuan sa isang nakakubling katotohanan. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, gumawa si Isabela ng listahan ng mga lugar na posibleng pinuntahan ni Kuya Gabriel. Isinulat niya ang mga lumang bahay na puno ng alikabok at misteryo, ang aklatan na tahanan ng mga nakalimutang kaalaman, at ang mga tahanan ng mga taong maaaring may alam sa misteryong bumabalot sa kanilang pamilya. Sa bawat lugar na isinulat niya, isang pangako ang bumuo sa kanyang isipan, ang pangakong alamin ang lahat ng sagot. Nang matapos sa paghahanda, tumayo si Isabela sa gitna ng kanyang kwarto. Hinigpitan ang pagkakahawak sa strap ng kanyang bag at huminga ng malalim. Handa na siya sa kanyang paglalakbay patungo sa Hilaga. Bit-bit ang determinasyon at takot sa kanyang puso. Ano man ang mangyari, alam niyang kailangan niyang harapin ang anumang naghihintay sa kanya. Sa kanyang paglalakbay sa Hilagang Luzon, hindi maipinta ang mga titig at bulong-bulungan na natatanggap ni Isabela mula sa mga taong nakakasalubong niya. Parang may mga sikretong bumubulong sa hangin, mga sikretong alam ng lahat maliban sa kanya. Dala ang lumang diary, mga larawan at mga tala mula sa blog ni Kuya Gabriel. Patuloy siyang naglakbay na may halo-halong damdamin ng pag-asa at takot. Sa bawat hakbang, nadarama niya ang bigat ng kanyang responsibilidad at ang lamig ng hindi alam na naghihintay sa kanya. Sa bawat lugar na pinuntahan ni Isabela, may mga pahiwatig siyang nadiskubre. Mga lumang sulat, mga nakatagong simbolo, mga bulong na tila ba nagmumula sa mga pader. Ang bawat isa sa mga ito ay parang piraso ng isang malaking palaisipan na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang dulo ng kanyang paglalakbay ay papalapit na, at sa isang inabandonang gusali na balot ng mga alaala ng nakaraan, matutuklasan ni Isabela ang mga sagot na kanyang hinahanap. Ano nga ba ang itinatago ng lumang diary? Ano ang katotohanan sa likod ng mga eksperimentong iyon? At ano ang nangyari kay Kuya Gabriel? Sa dilim ng gusaling iyon, naghihintay ang katotohanan na magpapabago sa lahat ng kanyang nalalaman. Sa ating kwentong puno ng misteryo, natutunan natin na ang paghahanap ng katotohanan ay maaring magdala sa atin sa mga hindi inaasahang landas ng panganib. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod nating upload. At tandaan, sa bawat anino sa dilim, baka may lihim na naghihintay. Mag-ingat at hanggang sa muli. Mga kaibigan, baka sa susunod, ikaw na ang bida sa ating kwento.